Yo, what's up sa inyo mga katikalon? Ah, for this video, bibigay ako sa inyo ng walkthrough sa ating bagong update sa ating basic LCIS voucher store na in-upload natin kamakailan. Now, sa mga hindi pa familiar na KLCS voucher system, ah, medyo foreign sa inyo siguro itong ating gagawin kasi po mostly yung nakakaintindi lang yung mga gumagamit ng ating system pero kung gusto niyo matuto, paki-comment na lang po sa comment box at pwede ko kayong masendan ng mga ah, basic tutorials na pwede ninyong sundan. At kumpleto naman, meron tayong tutorial sa YouTube at meron tayong complete repository ng mga tutorials na inyong mga kailangan. Now, for this update, uh, na-upload na po natin ito sa ating repository. I know meron nang nakapag-download dito kasi nakita ko medyo maraming activity yung repo, maraming nag-download. But nonetheless, no, i-guide ko kayo kung ano yung advantage ng bagong update natin, no. In the client side, kayo din ng mga KLCS operators. Now, sa pag-download, click nyo lang itong green na button tong code saka zip, no. So download lang natin saka i-extract. So by the way, hindi po ito tutorial kung paano mag-integrate sa inyong mga existing setup, kasi gagawan po natin yan ng panibagong tutorial yung mga yung mga system na meron kayo. Kasi po basic lang po itong ginawa natin, no. Ibig sabihin as is na store, no. So pwede nyo po itong kayo pong bahala ano kung saan nyo ito ilagay. Pwede po online, offline. Pwede din i-upload nyo ito sa Microtech ninyo saka gumawa kayo ng button na mag-link dito sa store.html, no. Saka napaka basic lang po itong i-edit, no. Napakagaan din. So to start with, dapat meron kayong KLCIS voucher system account, no. Dapat meron kayong account sa ating KLCIS, no, sa mga operator, no. Mag-sign up kayo sa s2.klinternetservices.com. Gumawa kayo ng account, maglagay kayo ng inyong username, email, password, saka GCash number, GCash. Kasi po yung GCash number na ilalagay nyo dyan po papasok yung inyong payouts. No, halimbawa kung sakaling nag-implement na kayo ng KLCIS sa inyong existing hotspot systems, piso Wi-Fi systems. Now, to start with, so kailangan lang natin is dapat meron kayong API key na nanggaling mismo sa inyong KLCS accounts. So, kopyahin nyo lang, saka mag-proceed tayo sa pag-edit. So, ang ginagamit ko sa pag-edit is Notepad++. So, iwan ko kung anong code editor ang inyong gagamitin. So, depende na sa inyo. Kayo nang bahalang pumili. Now, sa pag-edit, simple lang po ito. So, palitan nyo itong title, kung anong title ng voucher store ang nasa inyo. So, yes, is ko lang yan. Hindi ko yan edit. Ito din. So, i-preview natin, no. Tignan natin, no. Ito. So, ito yung hitsura ng ating bagong update. Meron transaction lag. So, dito ako mamaya mag-focus. So edit nyo. Saka yung mga rights na nandito, ipaki-edit nyo din. Dapat kung anong voucher code na na-upload ninyo sa KLCS accounts ninyo, kagaya dito, sa voucher, meron tayong import voucher. Meron akong 20 pesos voucher na na-upload at wala nang ibang amount, no? So kung makita niyo sa dashboard, meron akong 50 pieces na 20 pesos. So yung gagawin ko is i-edit ko lang yung existing preloaded na values dito na promo. So iiwan ko lang halimbawa yung 20. So depende sa inyo, no, kung marami kayong rates kagaya ng 5 pesos, 10, 50, 100, 300. So i-copy paste nyo lang ito.
So, halimbawa, 100. So, palitan nyo yung sa loob ng value na 100 at palitan nyo itong description nito. Halimbawa, 100 is gawin yung 7 days. 7 days, no? Depende na sa inyo. So, iwan ko lang yung 20. So, next na gagawin is ilagay nyo yung KLCIS API key. Dito mismo sa source code. Hanapin nyo yung comment na ito at itong line na merong hidden form control token input at token. Dito sa value, ilagay nyo yung KLCIS API key. So, at isave. So, refresh lang natin. Now, yun. Lumabas na po yung isang 20 pesos na value. So, to start with, no, dito muna ako sa ilalim, no, kasi yung mga KLCS operator, alam na nila kung paano mag-edit nito yung sa taas. Dito tayo sa ibaba. Ano yung advantage ng bagong update natin? Ano yung mga advantage? So, number one is, hindi na kayo mahirapan sa pag-track ng mga transactions at voucher codes ng inyong mga clients, no? Yung client niyo na mismo, yung makakakita ng kanyang voucher code na binili. So, ibig sabihin, if there's a successful voucher purchase, no, na ginagamit siya ng GCash, Paymaya, etc., na mga supported e-wallets natin, is kusa po yung voucher code na kanyang binili is pwede niyang ma-request sa ating mismong website. No? Meron tayong API na ginawa para dyan. So, for example, meron akong registered number. So, dapat meron kayong registered, yung client ninyo is i-require ninyo na mag-register sa ating KLCIS client portal. So, ang site po ng KLCIS client portal is ito po, s2.klinternetservices.com/client. So, ilagay lang nila yung kanilang mobile number dito. So, halimbawa ako, since registered na yung number ko is lalabas na po dito sa akin yung password. Sa iba is kung meron silang mobile number na nilagay at na-detect yan ng ating system na ginagamit po yan sa pagbili ng voucher code, sila po yung mga frequent clients ninyo, is lalabas po yung sign up button dito. Maglagay na sila ng kanilang password. Kasi as is na yung mobile number nila, huwag po nilang palitan yan, password, at saka po mag-login sila sa KLCIS client portal. So, client portal po ito ito yung address. So, ang isang kailangan natin dito at required is itong client API secret kasi yan po ang gagamitin natin sa pag-request ng mga transactions na nandito. Okay? Nandito mismo sa kanilang account. So, sa account nila, ito po yung comprehensive reporting ng mga transactions. So, gumawa lang tayo ng endpoint na kahit na nasa inyong local hotspot server sila, is pwede silang mag-request ng logs ng kanilang mga transactions. So example, ilagay natin yung KLCS API secret natin. Ito, kinopya lang natin. At by the way, by default po, ang KLCS API secret, naka-configure po yan sa KLCIS at 12345. So, if hindi nyo po gusto na yan ang default password or API secret nyo, is click nyo lang po itong refresh button. Mag-regenerate po yan ng bagong API secret. So, dapat memorize mo yan kasi 6 digit lang naman yan 6 digits. Now, so mag-try tayo, no? I-check natin yung vouchers na ating mga biniling voucher, no? Itong mga voucher na makikita ninyo, ibig sabihin niyan is mga successful transactions po 'yan. Na nag-deduct po 'yan sa kanilang mga e-wallets at lumabas po yung success URL or yung voucher generation page. So, meron din tayong instance na may mga client na hindi lumabas po 'yon. So, ang another way that the KLCIS will maintain para ma-maintain po yung integrity ng ating system saka yung reliability is gumawa po tayo ng algorithm na automated na po mag-detect ng mga transactions or mga clients na hindi po nakapag-generate after payment, no? So, ang mangyayari, yung system natin, nag-check po yan from time to time. If hindi po nila na-claim yung kanilang voucher code,
doon sa voucher success page, sa success page na ginawa natin na nagdi-display ng voucher code after successful purchase, ang system mismo ang nagsisend ng SMS, no? Yan pong ang kaibahan, no, ng second fail-safe mechanism natin. Bali ang mangyayari, merong nagtatanong, bakit hindi kami nakakatanggap ng SMS? Hindi po kayo nakakatanggap ng SMS kasi po lumabas yung ah, claim, yung success page na magki-claim kayo ng voucher. So merong countdown diyan na magre-redirect sa inyong bawat hotspot IPs, no? Nagdi-display po yan yung voucher code diyan. Now, ang second scenario is nakapagbayad sila pero hindi lumabas yung success page. Doon na po papasok ang KLCIS na magsisend ng SMS. Okay? For fail-safe, pangalawang fail-safe yan. Ang pangatlo is kung hindi, halimbawa, merong problema sa SMS gateway natin na hindi nakapag-send ng SMS yung KLCIS. Ang pangatlong pong gagawin is manually, ang inyong mga client pwede nilang ma-check yung kanilang transactions. Ito po yon ang mangyayari. Now, makikita nila ang kanyang transactions dito. So, halimbawa, ang recent transaction niya is Feb 26. So, nakasort po ito from the latest to papunta po, descending po yung sorting nito. Is yung pinaka-latest na transaction, lalabas po yan unang-una dito sa first row. So, halimbawa is wala silang SMS na na-receive. So, pwede po nilang ma-check yan dito sa vouchers. Ang first step na gagawin nila. So, ito yung third fail-safe mechanism ng KLCIS. Okay? So, makikita po nila dito yung voucher code na na-generate ng system para sa kanila. Na supposedly is ma-receive po sana nila kung working yung SMS gateway ng second fail-safe mechanism. Now, kung wala, is lalabas po dito yung voucher code sa first row. So, yan ang kopyahin nila at pagkatapos is i-copy nila doon sa kanilang hotspot portals. Okay? Now, pangalawa, if wala pong voucher code na lumabas dito, ang gagawin lang nila is dito sila sa check transactions. Okay. So, since wala pong voucher na lumabas doon, ibig sabihin, yung status niyan ay hindi na-change ng KLCIS. Kasi po, walang callback na na-receive yung KLCIS kasi po, hindi po nakapag-proceed yung Zendet sa kanyang callback. Kasi po, kailangan po yung lumabas yung thank you ng Zendet mo para makapag-send siya ng callback na paid po talaga yung transaction. So, yung gagawin mo is manually, pwede mo po yun ma-check sa recent transaction. Click lang nila yung check status, lalabas po dyan yung thank you page ng Zendet, antayin lang nila yung redirection, at automatic po mag-generate yung KLCIS ng voucher para sa inyong client. At yung status niyan, mag-change po yan sa paid. At lalabas po yan yung voucher na na-generate dito sa first row. Okay? So, yan po ang third fail-safe mechanism ng KLCIS. At real-time po ito. So, limbawa ngayon, as you can see, meron tayong dalawang 20 pesos dito na unpaid. So, halimbawa, bibili tayo ng voucher code. No? Gamit ang same number na nilagay natin dito. At mag-click tayo ng Pay Now. Then, lalabas po yung checkout page ng Zendet. So, halimbawa, hindi po nakapag-proceed sa payment ng inyong mga client. So, ano ang mangyayari? So, pwede po natin ma-check yan dito sa transactions. Yun, nakikita ninyo, meron siyang recent na attempt to buy 20 pesos voucher pero hindi po siya nag-proceed sa payment. So, kahit i-check mo yung status, lalabas po na nandito lang po siya, dito lang po siya sa Zendet checkout page naglanding at hindi na po siya nag-proceed sa payment. Now, if nag-proceed po yan sa payment, pagka-click nyo po yung ng check transaction, is lalabas po yung thank you page ng Zendet. Kagaya po nito.
lalabas po yan itong thank you page at saka magge-generate po yan ng voucher code. So sa case nito hindi na po nag-generate kasi po na-claim na po yung voucher code na successfully generated. Pero po ah, kung unpaid yung transaction dito, lalabas po talaga yung voucher code as long as nakapagbayad siya, no? Yan po ang third fail-safe mechanism natin. At yung status niyan magiging paid na. At yung voucher makikita mo yung recent voucher dito. 'Yon. Yan ha. So ito lang po yung aking walkthrough sa ating bagong update sa ating basic voucher store. At isusunod ko po yung pag-upload ng mga instruction kung paano ito ma-integrate sa iba't ibang piso Wi-Fi or hotspot systems. So medyo mahirap kasi gagawa po tayo ng bagong video para dyan at para hindi na po ito humaba. Uh, Encourage nyo lang na gumawa sila ng account dito sa client portal. So, if hindi nyo naman gusto is pwede naman dito. Kaso lang, limited po ito sa 10 transactions lang na ang lalabas dito. Whereas dito sa client portal is lahat po ng transactions. Kagaya nito, 125 transactions is nandito yan sa ating client portal. Makita din nila yung mga ilan na yung kanilang nagastos no sa inyong uh, sa pagbili ng voucher. At susunod, yung voucher store mismo ninyo ay lalabas po yan dito sa kanilang mismong client portal. At dito na sila bibili ng kusa ng inyong mga voucher bundles. Okay? At integrate din natin yung reward zone. Depende kung magbibigay kayo ng percentage na reward sa kanila or discounts. Kayo na po yan bahala. So, coming update po yan. So, hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-subscribe, like, at mag-share ng ating mga video. I-share nyo po ito sa inyong mga kilalang hotspot operators din. And by the way, for those na hindi pa alam, wala na po tayong deduction na 1.5% per transaction. Tinanggal na po natin yan, yung KLCIS fee. So, yung raw na babayaran nyo lang sa akin is 150 pesos per month. Yan na lang po. So kung piso Wi-Fi operator ka, alam mo ng 150 pesos per month, sobrang liit lang po niyan. Para lang po yan nagbabayad kayo ng kuryente sa inyong mga tindahan na pinaglalagyan ng inyong mga piso Wi-Fi business. Hanggang sa muli, i-update ko lang po ito yung tutorial na nandito kasi hindi po natin nailagay dito yung mga walled garden access. So sa ibang topic na po yan. Okay, so maraming salamat at salamat po sa pagsuporta sa ating munting e-wallet payment solution. Ginawa po natin yan para maging komportable kayo at hindi kayo mahirapan sa pag-integrate ng e-cash system sa inyong mga existing piso Wi-Fi at hotspot businesses. So maraming salamat po. Hanggang sa muli.